Hello, hello. What's up guys? What's up? Welcome back sa ating channel. So, alas dos na pala. Maghahanap tayo ng pritong isda. Mahirap hanapin yan ngayon kasi hapon na. Sana may makita pa tayo. So yan guys, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Kapag umabot po sa 1,000 yung subscribers natin guys, bibigyan natin yung vlog. Meron na tayong ginawang vlog, si Sir Robert Gorgoles. Siya po ay isang bulag, may asawa, bulag din yung asawa niya, tapos may 3 anak. Nakawa po kasi sila, so kailangan ko nila ng tulong. Nabigyan ko siya ng 305 galing sa panlilimos ko sa mga bahay ng mga mayayaman. So sa ngayon, wala pa akong time para manlimos ulit, tsaka wala rin nagkasal akong trabaho. Yung asawa ko lang may trabaho, pero problema din namin yung pera guys, kasi hindi rin kalakihan yung sweldo. Kumbaga wala pa kaming kakayahan na tumulong sa kapwa or sa iba, or kung meron man kami, so hindi pa ngayon, wala pa kami extra ngayon. Pero once na ma-monetize tayo sa YouTube, kaya pinupush ko po kayo guys na mag-subscribe sa aming channel, para pagdating ng panahon na mag 1,000 subscribers tayo, tapos mag 4,000 watch hours na tayo, so monetize na tayo sa YouTube. So kung magkakaroon man tayo ng pera sa YouTube, isa rin yun sa gagamitin ko na pagtulong para sa mga PWDs, hindi lang para kay Sir Robert Gorgoles, para na rin sa ibang tao. Yun po kasi yung goal ko. Ang goal namin ng asawa ko, kaya namin ginawa itong account na to. Hindi lang po para sa amin, para maipakita din namin, marami po na kailangan ng tulong, hindi lang po si Sir Gorgoles. At saka marami pa tayong gagawin na content. Basta yun yung promise ko sa inyo, sa mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga new viewers. Kung bago nyo lang napanood itong vlog namin, marami pa kaming vlog na ginawa guys, at saka marami pa kaming gagawin vlog. So sana supportahan nyo po kami sa aming goal. So mag-withdraw muna ako kasi yun lang yung budget namin, 2,000 extra namin. Yung 2,000 pagkakasyahin namin yun hanggang sa magsweldo ulit next month. So sa ngayon, nangangailangan po kami ng tulong nyo guys. Oh my god, oh my god, ang tagal guys, 99 seconds, tapos hindi pa gumagana yung nagstay pa sa 99 seconds. Meron tayong dadaanan ditong shortcut. Yan. Tapos naman, ang next naman na pag-uusapan natin ay ito ba yun? Dito ba yun? Ito nga yun. Okay, dito kasi papunta tayo doon sa Torno eh. Opya. Medyo makipot itong kalsada na to. Marami din mayayaman dito. Hindi kasi biro talaga yung Monlimos guys. Alam nyo naman, may binabantayan din kasi akong baby. So yun guys, pag dumating yung panahon na may mag-sponsor sa atin, malaking tulong kasi yung sponsor, lalo na pag sugal or games, yung malaki yung bigayan nun. Kaya yung iba nakakabigay ng pera kasi may sponsor sila na sugal. Eh tayo wala eh, wala tayong source. Tsaka yung Facebook natin, ilan lang yung views, 200, 100, kadalasan. So wala talaga earnings yan. Kasi sa Facebook, pag yung views mo umabot sa 100 pataas o 50,000, parang yan yata yung may earnings, pero hindi rin gano'ng kalaki yan.
So, kaya ngayon nag-focus talaga ako sa YouTube na ma-monetize para pag dumating ang araw, eh makakatulong tayo sa mga nangangailangan. So yun guys, sana mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe hanggang ngayon. Tulungan niyo po kami guys, magtulungan po tayo sa ating layunin. Dadaanan natin to. Mamaya na tayo maghanap ng karinderya. Kung ano, wala pa kasi tayong pera dito. So kayo po ngayon ay sumasama sa aking rides dito sa Dipolog City. So yun nga, noong June 21 ba yun? Doon sa mga estudyanteng namaril guys, sa mga nanaksak na mga estudyante. Yan kasi sila, kulang talaga sa ano yan, sa aruga ng magulang. Kasi kung dinidisiplina mo ng maayos yung anak mo, hindi yan gagawa ng krimen eh. Hindi yan manaksak, hindi yan mamamaril. Tsaka paano naman sila nagkaroon ng baril? 'Di ba? So kasalanan talaga ng ano yun, parents. Hindi talaga against ako dun sa mga nagsabi na sa games. Hindi naman yan sa games guys. Ako pinanganak ako 1993, so millennial tayo, millennial days. Shoutout sa mga 1980s, sa mga 1990s dyan. Approve ba kayo sa sinabi ng government na kasalanan daw ng games? May pagkakulangan yung parents dyan. Kung sino man yung nagbabantay, kung lolo man o lola, or kadalasan kasi ngayon yung mga lolo at lola binibibi nila kahit high school na. Alam ko yan kasi ako mismo naka-experience niyan. Ayun, shoutout sa mga parents dyan. Kung high school na yung anak nyo, wait lang ha. Okay, balikan ko kayo. Guys, tapos na tayo mag-withdraw. So ngayon maghahanap naman tayo ng karinderya na may tindang isda na prito. Or ayaw ni Mrs. ng sinabawan. Good luck. Let's go, let's go. Sarado po yung bridge na to guys. Sa mga hindi pa nakapunta dito, I mean sa mga hindi pa nakabalik dito, kung nakapunta naman kayo dito, yun po yung update ngayon. Sarado pa rin ang bridge. Quezon Bridge ba tawag doon? So yun guys, sa mga parents dyan, sa mga guidance, mga nag-guide, kung kayo man ay lolo at lola, hindi talaga maganda kung binibibi nyo yung mga estudyante, lalo na pag high school. Kasi dyan nagsisimula yung kalokohan eh. Sa mga nagbabantay naman dyan ng mga mama or papa, guys, kailangan yung disiplinahin yung mga bata. Kasi nga, yung mga yan, lalaki ang ulo niyan. Madadala yan sa mga barkada. Kung hindi nyo kaya magdisiplina ng mga bata, ng mga anak nyo, huwag na kayong mag-anak. Itigil nyo na yung paggawa nyo ng anak. Kung hindi nyo naman pala kaya. Okay, wait lang ha.
Ah, wala tayong nakitang prito na isda. Kasi sabi ni ate, naubos daw yung prito. Ito ang mahirap. Tagwa 1,000 yung pera natin. Problema to kasi yung bibili natin 40 lang, 50 lang. Maliit lang yung halaga. Good luck sa atin ngayon. So, yun. Tapos, sa mga estudyante naman dyan, ako, mga estudyante kayo, sumalalo na sa mga high school. Kasi kaya yung gumaganyan yung mga estudyante ngayon kasi mali yung pagpapalaki nila simula elementary pa lang. Kung ayaw nyong paluin yan, kung ayaw nyong disiplinahin yung mga bata, lalaki ang ulo niyan. Tapos kung disiplinahin ng parents, nandyan yung lolo at lola, magagalit pa sila kung papaluin yung bata. Kung disiplinahin. Alam ko, sagot ako sa magulang ko dati, oo. Pero pag sumagot ka dati, kailangan mo pigilan. Kasi nga, sasapakin ng parents mo, alam ko sa mga millennials naranasan nyo to. Sasapakin yung bibig nyo, pipitikin dahil sumasagot-sagot kayo sa magulang. Yan, disiplina yan. Di ba? Ako wala akong problema. Ganon din gagawin ko sa may baby kami ngayon, 1 year old. O pag lumaki yan, tapos gaganyan, sasagot-sagutin ako. Papaluin ko din yan. Wait lang, umuwi na tayo. I-straight siya. So guys, wag kayo basta-basta tumawid guys. Okay. Kadalasan dyan nagkakaroon ng banggaan. Kailangan nyo muna pasensya. Paunahin hanggang sa malibre na. So yan, balik tayo dun sa topic. Ako, titingin muna tayo dito guys ng tinda. Check muna natin kung may pritong isda. May pritong isda? Wala. Ay, kani. Isa te. Nay, nay eh. Balot lang. Kananduha na lang. Nara mo i-change sa 1,000? Wala. Oh. Balikan na ako kay magpagas na lang sa ako. Pero kuhaon ako na. Ayaw na. Kay ako kinahanglan mo guning masinsilyuan. Sakto, pagas ako. Sunahan. So, yun nga. As usual, wala nga yung barya. Pero wala na tayong gas eh. Kailangan natin magpagas. Magpagas. So, yun. Sa mga estudyante, mag-aaral kayo mabuti. Ipigil nyo na yung ugali nyo na matigas ang ulo. Lumalaban sa magulang. Alam ko yung iba sa inyo dyan is kapag pinagalitan, sumasagot-sagot. Ako wala namang problema kung sagutin ako ng anak ko pag laki niya, pero pag yung tapos na mag-aral ba, yung kaya niya na yung sarili niya, sige, bahala ka na sa sarili mo. Di na kita disiplinahin, di na kita dyan. Lang kita, mag-advise lang ako sa'yo. Basta may yung may trabaho na ba, yung tapos na makapag-college, or kung ayaw niya mag-college, mag-high school, tapos na mag-high school, tapos gusto niya na magtrabaho. Yan. Titigil na ako sa pagdisiplina niyan. Pero hanggat sa nag-aaral ka pa, high school, kailangan mo disiplinahin kung mali naman ang ginagawa mo. Pinapagalitan ka kasi mali ang ginagawa mo. Di ba?
Agree ba kayo dyan, guys, sa mga parents? Ako nahirapan akong mag-explain, guys, eh. Pero basta, yun na yun. Alam niyo na kung ano ang mali at kung ano ang tama. Sa mga parents, iwasan niyo po yung bad parenting, guys. Gusto niyo bang makapatay ang mga anak niyo? Hindi kayo pwede magtamad-tamad sa pagdisiplina, sa pagbabantay ng mga bata, mga anak niyo. Hindi pwedeng tamad. Ako, akala ko one way yun doon. Dami nag-illegal parking doon eh. Kaya iniisip ko tuloy, one way yun. Pag-gas muna tayo dito sa Petron. Ewan ko kung sana mura na yung gas ngayon. Grabe naman. Nako, 71, 72, 73. Kanang green, sir? Oh. Dili, kuhan. 200. Nagpadayon akong upload karon sa YouTube o Facebook. Nagkaron, ga-vlog ko karon. Oh, sa YouTube o Facebook? Facebook? Pero naka-account sa YouTube. Naka-subscribe ka sa kuha. Maayo. Abi ako wala kay 108 subscriber na ako karon. Gamay pa. Dapat maka 1,000 subscribers para ma-monetize ta sa YouTube. Kaya kag sticker? Ha? Ako yung sticker dire. Nama ko gitagaan dire sa una pero ambot kung ahan to. Ako yung sticker. Ganun Max. Yeah, sticker. Nakailaing hatagan? Apa? Sige. Tagal pa og sticker. Apa yung sticker? Okay kayo, dagan kayo. Nasa helmet, nasa motor. Sige, salamat po. Palihog na lang kung subscribe, sir. Kung kaniyo, i-search ni at butangig at para makita nimo. Sige. Ay. Okay, thank you. Sige. Ayun guys, meron na naman tayo nabigyan ng sticker. Shoutout sa Petron, diri nga branch. Dito na branch. Shoutout sa inyo guys. Thank you sa pag-subscribe. Okay, babalikan na natin yung dalawang pritong isda. Ay, buti na hindi tayo nahirapan sa paghanap. So sa sa July 25 ba yun? Merong kinabayo na event. Maraming views yung yung sa Ulog. Ano pa yung isa? Pagsalabok. Parang gusto ng mga tao yung ganung content no. Sana umabot yun sa 1,000 views. Kasi yung isa, yung sa pagsalabok, umabot na ng 700 plus eh. Tapos yung sa Ulog, nasa nasa 500 plus yung sa Ulog. Sorry, hindi ko na kuhanan ng vlog yung sa Ulog street dancing competition guys, kasi yung competition na yun, umabot siya ng gabing-gabi na eh. Alam niyo naman, may baby tayo. Mahirap kasi kumuha ng ng vlog talaga. Sana basta sa July 25 sa Dapitan City, ipupush ko talaga yan na mabablog ko yun. Pero malayo kasi yun dito eh. Gabing-gabi na ako makauwi nun. Patay tayo ng kamisis. Sana pumayag siya. Kasi yun, maraming mga views yun eh. So guys, nandito pala tayo sa Cathedral ng Dipolog City. Sunday ngayon, kaya may may mass.
Yan, may mga nagtitinda dito, may mga matatanda na nagtitinda ng bulaklak, oh. Yun, deserving yung tulungan. Wala lang talaga tayong pera, guys. Guys, kailan ba tayo ma-monetize sa YouTube? Kailan ba tayo magkaroon ng maraming views? Kahit hindi tayo sikat, basta monetize lang tayo sa YouTube, tapos ano lang, ano, ito. Ano lang, marami lang tayong views sa YouTube. Okay na yun, guys. May sweldo na tayo nun sa YouTube. So, nandito na tayo ulit sa nagtitinda ng isda. Pila to, Nay? Oy, ito nga pala, libreng, ano to, guys, libreng promotion, pag-promote sa tindahan. Ano pangalan? Basta ito na yun, sa mga taga-Dipolog dyan. Pila na tanan, Nay? 60. May 50 ba dito? Ito na lang. Nakay cook sakto diyan ay. Wala. Pepsi, plastic na siya gibutang. Butilya pod. Sayang. Okay, sige na, thank you. Pritong isda, guys. Ito yung gusto ni Mrs. Ito yung sa akin. Let's go. So, okay guys, tapos na tayo doon sa children, sa mga kabataan ngayon. Ay, hindi pa pala. Ito pa, masasabi ko sa inyo sa mga kabataan ngayon. Kung napapanood nyo ito sa mga kabataan ngayon, naglalaro kami dati ng Counter-Strike, naglalaro kami dati ng San Andreas, Vice City, naglalaro kami dati ng Call of Duty, ng God of War. Ang dami namin laro dati ng mga karahasan, mga brutal na mga laro. Pero ni minsan hindi ko naisip na gumawa ng karahasan, bumaril sa mga kaklase or magwala doon sa school. Alam niyo guys, ano naman din kami, ako, lalo na ako guys, broken family din naman ako. Naghiwalay yung mama ko at saka yung papa ko noong elementary pa lang ako, ay kinder pa lang pala. Simula grade 1, ang kasama ko, yung stepfather ko. Tapos yung mama ko is, nag-ano siya noon, mamanicure, yung trabaho niya. Tapos yung stepfather ko, tanod siya sa Pagadian City, Santo Niño. Tapos, nagpaparent din yun ng mga bike dati. Alam niyo yun guys, since elementary hanggang third year high school ba yun? Galing sa school, yung school namin sa Pagadian City Comprehensive National High School, nasa Banali, nasa bundok. Kasi yung Pagadian City guys, bundok yun. Tinatawag yun na Little Hong Kong of the Philippines. Kung hindi nyo pa alam guys, maraming nagpa-vlog doon sa Pagadian City para makita nyo na ano siya, bundok talaga yung Pagadian City. Nasa tabi siya ng dagat pero pa bundok yung ano niya, yung landscape niya. Hindi siya kagaya nitong Dipolog na patag. Ayan guys, so ginagawa na ditong 4 lanes guys, so malapad na siya pero hindi pa tapos. Pero malaking ginawa to pag natapos to guys. Malaking tulong to. Ayan, shoutout sa DPWH. Magandang trabaho itong ginawa nyo. Ang laki ng tulong nito. Ayan sagad na sagad yung simento dito sa Padero. So, luwag-luwag na. Ano na lang talaga. Ayan kailangan na lang talagang tapusin tong kalsada to. Advantage kasi to dito pag malapad yung kalsada kasi yung hindi na traffic ba, lalo na pag maglabasan na yung mga estudyante. So yan guys, balik tayo sa topic about sa karahasan.
Bakit noon hindi kami nakagawa ng karahasan sa classroom? Walang nangyaring barilan doon sa classroom, sa school. Walang namaril dati. Kahit sobrang brutal yung Gourbox na yan, wala yan. Panis yan sa laro namin dati. Yung Roblox na yan, panis yan. Alam niyo kung anong problema ngayon? Parents ang problema. Parents ang problema ngayon. Hindi marunong magdisiplina ng bata. At saka ngayon, porket stepfather ka, bawal ka na mag-disiplina sa bata. Kung kahit na sinagot-sagot ka, kahit na ang tigas ng ulo ng bata, kahit ang hirap turuan, hindi na madala sa salita, hindi na madala sa bunganga. Alam mo yung lumalaban ha? Hindi naman kita totoong tatay, hindi naman kita totoong nanay. Ba't ako magpapadisiplina sa'yo? O, di ba? Ang lakas ng loob ng mga bata ngayon. Tapos nandiyan pa yung lolo at lola. O, di ba? Lumalaban yung lolo at lola. So ngayon, kawawa ang nagdisiplina. Ang nagdisiplina, nagiging masamang tao. Nagiging ano ba tawag doon? Suspect na. Ang mga teacher ngayon, di ba? Ang hirap nahirapan sila magdisiplina ng mga estudyante, lalo na pag high school. Kasi bawal sila paluin eh. Bawal mangurot. Sus, nako, dati, grabe. Yung mga teacher namin dati, kahit high school lang kami, naranasan namin yun. Kinurot kami, dinidisiplina kami, lumipad yung eraser. Dahil hindi kami nakikinig sa teacher, maraming lumilipad. Libro. Grabe yung mga dati, pero malaking tulong yun sa aming mga kabataan dati para maging disiplinado. At saka isa pa, sa parents pa lang dati, sa mga guardians, takot na takot ka na. Buti pa yung mga lolo at lola dati, hindi ganyan ngayon. Hindi kagaya ngayon ng mga lolo at lola, masyadong binibibi yung mga apo nila. Hindi nga pagpahugasin ng plato, hindi pagpawalisin. Wala nagawa yung mga bata ngayon. Kundi pagbisig sa umaga, wala na. Ano na lang, laro na lang. Nasa computer, nasa cellphone, nakatutok, naglalaro, hanggang gabi. Pag utusan mo, nagagalit. Ayaw magpautos. Adik na adik sa games. Ang problema lang naman yan is na-addict sa games. Pero hindi yun dahilan ng karahasan nila. Addict lang talaga sa games kasi nga ang mga nanay, tatay, lolo, lola, ibis na magdisiplina, tamad magdisiplina. Bakit pa kayo nagkaroon ng anak kung tamad kayo magdisiplina? Maintindihan natin kung nasa abroad yung mama at papa eh. Yung mama at papa nandito lang sa Pilipinas, kasama nila araw-araw. Di ba? Huwag yung sabihin na tamad kayo magdisiplina. Bakit pa kayo nag-aanak? Gusto nyo ba mangyari pa ulit yan? Yung bata na maril ulit? Gusto nyo ba balitaan natin ulit yun, guys? Ayan, mga nananaksak. O, di ba? Isang beses doon sa Cavite ulit, nabalitaan ko sa araw na yung bata, huli pala siya. Grade, ano ba yun? Grade nun? Hirap kasi ngayon. May grade 8 na, may grade 9. Dati, pag-graduate mo ng elementary, hanggang grade 6 lang. Tapos sunod, first year high school na, second year, third year, fourth year. Ganun lang dati. Basta mga high school na yun, yung isa binugbog siya, pinagsusuntok, lagi siya binubuli nung bugbog sa kanya. Nagdala siya ngayon ng kutsilyo. Hindi sinaksak niya yung nambuli sa kanya. Yun. Tama yun. Hindi ko sinabing legal. Pero self-defense yung nangyari.
Kasi palagi siyang binubuli noon. Tapos, nung time na yon pinagsusuntok siya sa may palengke daw yun eh. Oh, sakto, may dala siyang patalin. Sinaksak niya. Buti buhay pa. Dapat patay na nga yun eh. Para matagam bitaw yung mga bully dyan. Sa mga bully dyan, paano ba kayo pinalaki ng mga parents nyo? Utang ina. Bakit kayo naging bully? Mga animal kayo. Hay, dami ko pang gustong sabihin. Pero next vlog na yun. So, hanggang dito na lang tayo guys. Thank you so much sa panonood. Next vlog, see you sa next vlog na lang. Bye-bye!